Let's pray. Father God, we thank you, Lord God, for this afternoon, Lord. Right now, Lord, we dedicate this time to you, Lord God. Come on, right now, just focus on God. Feel His presence right now. He is here. He is close to you. And Lord, we dedicate this time to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, clap your hands. Where it all began, I'm falling
this be the cry of our hearts. Lord, that we will fall in love with you, Lord. Lord, we invite you, Lord. We want you. We want you. Ikaw lamang, Panginoon, ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di bababayan sa iyong laman. Matatagpuan sa iyong laman. Mananatili sa iyong lingid at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lingid at masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyong laman. Matatagpuan sa iyong laman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Come on, let's declare. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniyakan. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo
God, Lord, indeed you are here in this place, Lord. Your presence, Lord God, your love is here, Lord. In Jesus' name, Lord. And Lord, right now, Lord God, we just want to thank you, Panginoon. Lord, thank you for what you have did on the cross, Panginoon. Lord, thank you for your compassionate, Lord, for your merciful, for your faithfulness, love, Panginoon, in Jesus' name, Lord. In Jesus' name. And Lord, right now, Lord God, we pray that each and every one of us will encounter your love today, Lord God, in this place, Panginoon. Lord, take away every shallowness, Lord. Tanggalin mo lahat ng kababawan, Panginoon. Lord, I pray that we will just understand and we will just receive the true love, Lord God, your true love for us, God, in Jesus' name, Lord. And Lord, we continue to worship you in this place, Lord God, in Jesus' name. Greatest love that anyone would ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. All I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you'd let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Come on, let's sing. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Come on, sing, you are the voice. You are the voice that calls the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Oh, you will live. I will live
ba yun? Sige, before you sit down, upo muna kayo. Upo muna. Para makita ko kung sino sa inyo hindi pa nakakaupo. Yan. Okay, mga malalaking katawan na lalaki dyan. May upuan pa ata tayo dito sa loob. Dito na lang natin, no? Huwag na natin ipasok sa loob kasi di na sila makahinga doon eh. Okay, for all the leaders, mga kuyas and ates, can you stand up? Stand up. Yun, no? Pwede ba natin? Palakpakan muna natin sila. Alam nyo kung bakit? Kasi magsasakripisyo ang mga yan para makaupo kayong lahat. Okay, sa lahat ng kuya and ate, tayo po kayo, paupuin po natin yung mga wala pang upuan. Yan. Tapos lapit kayo dito, kasi maluwag pa dito. Sa mga nasa likod, sayang naman yung kapugian ko kung di nyo makikita. Punta kayo dito sa harap. Or ayaw nyo, okay lang. Okay na? Sige, bigyan natin ng time. Hinga muna kayo kasi grabe yung worship natin ngayong araw. Sa mga wala pang upuan, meron dito. Dito na kayo magpwesto. No, meron pa namang seats dito sa harap. Yan. Sobrang babait nila. Ayaw nilang lahat sila nakatayo. Lahat sila nagbibigayan, magpaupo. Sige, bigyan natin ng time. Okay na? Taas yung nakaupo na? Taas yung nakaupo? Taas yung kamay ng nakaupo na? Meron pa dito. Eto pa. O sa mga leaders naman na nakatayo, masyado na ata kayong mabait. Baka kunin na kayo ni Lord yan. Pwede na kayo umupo. No? Meron pa dito. Ready na kayo? Ay, kinabahan kayo, no? Okay na? Okay na. Oo, yung mga nakatay, nakakangalay yan. Ano pa naman to? 2 hours lang to, guys. So, bigyan nyo na ako ng pagkakataon. 2 hours lang to. No? Hanggang alas 6. Okay pa kayo? 6? Taas nga na kamay ng pwede lang 6. Pwede, may mga sundo kayo eh. No? May mga ban kayo eh. Lugi eh, no? Sige. Okay na? All good? Taas nga ng kamay ng okay na? Kasi pag di pa okay, kakausapin kita. One-on-one muna tayo. Okay na? Sige. Let's pray muna, no? Before tayo mag-start sa isi-share ko sa inyo about love. Alam ko na excited kayo. Kaya nga pumunta kayo rito kasi love na yung usapan. No? So pray muna tayo. Okay lang ba yun? Pray tayo. Lord, we thank you for today. And right now, God, we surrender to you this time. Have your way, Lord. And Father, I pray na magkaroon kami ng revelation of how you love us so much. Even the workers, the leaders, the kuyas and ates, Father, I pray for a fresh revelation of your love. We surrender to you this time, Lord. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Yan. Sabi sa outline ko, i-welcome ko daw kayo. Welcome everyone sa ating Youth Connect. I think ito ang una nating Youth Connect for this 2026. Tama ba? Grabe yung una. Hindi tayo pwede dito, guys. Ang dami natin. Tingnan nyo yung likod nyo. Sa mga dito sa harap, tingin kayo sa likod. Duy! Di, palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Palakpakan nyo. Grabe, ang dami natin today.
parang I think, netong week, no, mayroon kaming goal na mag-invite, ano, kasi chinecheck namin, kasi nga yung capacity nito, I think 150. Nagulat pa nga yung, yung may-ari dito, 150? Parang 100 lang yung usapan, 150, nag-goal kami. Tapos, mga Wednesday na, parang nasa 30 plus pa lang kami. Ay, Lord, sige lang. Ang bira, 30 plus ba to? Parang hindi, no? Nasa ilan count na tayo? Joe, where are you? 165! Praise the Lord! Pero alam nyo ba sa 165 na yon, 178! May tawad pa? Wala na. 178. Pero sa 178 na yun, sino doon yung first time mo lang? First time! Taas mo kamay! First time! First time! Pwede ba namin kayong anyayahang tumayo? Tayo, 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 tayo. Huwag kayong mahiya. Tayo, tayo. Tayo, huwag kayo, tayo lang muna, tayo lang muna. Tayo lang muna, kalma lang, tayo lang. Tayo lang kayo. Palapakan natin, tayo, tayo, tayo. Okay, hindi ko na kayo bibilangin kasi mukhang ang dami nyo. Alam nyo ba na kayo ang very important, person? People? Person? Very important person ngayong araw na to. So sa lahat ng mga meron kaming surprise sa inyo, meron kaming token para sa inyo. Pag nabigyan na kayo, pwede na kayo umupo. Sige, pwede na umupo. Bigyan ng jacket yan. Ba't may mga paganon tayo, no? O yung mga nakatayo ba, ibig sabihin, meron pa to. Ito pa, dito pa po. Naku, Diyos ko po. Oo, wait lang Tayo lang kayo, huwag kayo papayag. Sayang yun. Huwag kayo papayag na wala kayong ganyan. Huwag kayong papayag. Oo, hindi kami hihinto hanggat di nabibigyan ng lahat. Sulat na lang ng name. May kasama na daw Gcash yun pagtapos. Joke lang yun kasi wala akong ganun. Pwede na muna kayo mapo. Sige. Lapit kayo mamaya sa akin para mabigyan namin kayo ng token, ha? Okay. Lilista natin yung pangalan nyo para diretso na kayo sa langit pagtapos. Joke lang. Okay. I think we're good. Welcome everyone. Welcome first-timers. Pwede na yun. Pwede tayo umuwi. Joke lang. Sayang naman yung punta nyo rito. Pupogi pa ng iba. Nasaan na si Daniel? Daniel, Padilla, taas ang kumay. Ang bira, minsan lang kayo makakadalaw. No? Sige. So my name is Mark. I'm one of the leaders here sa Students of Destiny. So yun po yung tinatawag namin sa organization namin. No? We are Students of Destiny, SOD. So welcome again sa sa SOD. And I am one of the kuyas here. No, leader sa SOD. Allow me introduce to you. Total, love month naman. Pwede ko bang i-introduce sa inyo yung crush ko simula pa lang nung umpisa? Total love na yung pag-uusapan. Ibabagsak ko na yung crush ko. Okay lang ba sa inyo yun? Huwag kayong maingay Sa atin lang to. I just wanna introduce to you my crush. Ako lang yung nagpapa-introduce ng ganito na crush, no? Sana sagutin niya na ako. No? Sana sagutin niya na ako, guys. Pag-pray nyo. Sige, show natin yan. Ito pala yung crush ko. 2018 pa lang, crush ko na yan. Sana sagutin na ako niyan. Joke lang. Ako po ay kasal na sa babae na yan. So, siya po ay si Jamil Kate. Dito. Nahiya siya, ayaw niya. Kaya nga yung pinili ko picture, medyo hindi siya nakatingin para hindi siya nahiya. So, that's Jamil and that's my wife. No? Kasal na po ako. Mukha lang hindi, pero kasal na po ako. Sorry. Pagbigyan nyo na, nasa akin yung mic ko. Hawak ko. I believe excited na kayong marinig yung topic natin for today. And that's love. No? But first, alam ko na kung bakit ang dami nyo Naghahanap lang kayo ng partner Naghahanap lang kayo ng crush dito
Yan tayo eh. Okay, tapatin ko na kayo. Makinig. Tapatin ko na kayo. Bilisan natin kasi 28 minutes na lang ako. Ba yan, oh? 2 hours nga eh. Every human being, meron tayong mga pinupursue. Tama ba? Yung iba nga sa inyo, kaya nga nandito. Kasi may pinupursue nga. No, whether consciously or not, alam mo man or hindi, every one of us, lahat tayo, meron tayong pinupursue. Like what? Success. Sino dito gusto mo maging successful sa buhay? Woo! Yung iba, ayaw. Sana all. No? Everyone, no? We pursue success. Kaya ka nga nag-aaral lang maigi. Yung iba sa inyo, patapos na ba yung... Ang gulo na kasi ng school year ngayon. Hindi ko alam kung patapos, pasimula. Ano ba? Patapos sa NU. Pasimula, di ba? Kaya ayoko na nagsishare ng mga ganyan. Ang gulo eh. Di ba? Kaya ka nga nag-aaral ng maigi. Kaya mo ginagalingan sa ibang bagay kasi nga gusto mo maging successful. Gusto mong payapa lang, peaceful. Gusto mo maging peaceful lang yung buhay mo, kalma lang, wala masyadong toxic. Tama ba? Gusto natin ng ganung buhay. Ito medyo palalim kasi ng palalim to eh. Pinupurso mo yung meaning ng buhay. Gusto mo meron kang halaga. Ako na lang. No, I think every one of us know we pursue meaning. Gusto natin ng merong ibig sabihin, merong halaga yung buhay, may purpose yung buhay mo. Tama ba? And yung last, we pursue love. Hindi mo man aminin or aminin mo man sa akin, you want love. Sino dito in love? Sige nga, sisipatin ko. Sino? In love. Bakit di kayo nagtataas ng kamay? Parang ayaw niya, mapapagalitan na ata kayo sino dito in love? In love ka sa tropa mo, in love ka sa family, in love ka sa Lord, Sabi nga ng marami, liars go to church. Ayan, in love. In love sa Kanya. Huy, Diyos ko, Lord. So there's no question. Tama ba? Walang question. Lahat tayo may pinupursue. Tama ba? Pinupursue mong maging top sa klase. Pinupursue mong maging magaling sa isang bagay. Kahit nga sa Mobile Legends, meron yan. Gusto mo ikaw yung MVP pagtapos ng laro. Tama ba? That's us. That's the Lord. Ganun tayo kinreate ng Lord. No? Pero the real question is, hindi naman kung meron kang pinupursue or wala eh. Lahat naman meron. Pero ang tanong, ano ba yung mga bagay na pinupursu mo? Kung ibabangga natin sa pag-ibig, hindi naman issue yung pinupursu mo yung loving. But the real question is, are you pursuing a true love? Kasi marami nagsasabi ngayon, in love ako. Totoo ba yan? Yan ang mga tanungan ngayon. No? True love ba yan? Why? Kasi nung inaaral ko tong topic na to, meron akong mga nabasa sa internet meron akong article na nabasa sa internet about love. May sinabi siya dito, sabi niya dito, love is changing, not disappearing. No, love is changing. Sa generation daw ngayon, pabago-bago na yung pag-ibig. Hindi siya nawawala. Nandyan lang siya. Pero paiba-iba na. Gusto niyo bang malaman kung, parang kuya, hindi naman, in love nga ako but hindi to kuya, hindi yan totoo. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ano na bang meaning ng love sa generation natin ngayon? Gusto niyo bang marinig yun? Pero ingat kayo kasi masakit yung sasabihin ko. Oo, kasi baka ikaw to. Di mo lang sinasabi. No? Ingat ka na lang. Huwag mo na lang pahalata sa tropa mo na tinatamaan ka. Kaya ngayon, mahalaga na alam natin yung definition ng love. Tama ba? Kasi ngayon, dahil nga pabago-bago siya, so kung anong trip kong meaning ng love, yun na yun. So hindi dapat ganun. Kailangan alamin natin yung definition. Ano bang ibig sabihin ng love? Bakit? Ano bang binibigay ng definition? O sa mga nag-e-exam?
Ayaw niya ng ganyan, no? Nai-stress na kayo pag naririnig niyo yung definition of terms. No? Uso pa ba yung exam na ganyan? Di na. Di na. Ano ng exam niyo, be? Wala na. No, ano bang ginagawa ng definition sa buhay or sa atin? Number 1, it brings clarity. Pag dinefine yung isang word, nagbibigay ng kaliwanagan yun. Tingnan mo nga yung katabi mo, malabo ba yan? Nako. Baka kailangang i-define yan. Kailangang alamin ano bang definition yan. Nako. Sabi dyan, definition brings clarity, kaliwanagan. Meron ka bang tropang in love pero ang labo niya? Nako. Aray ko. Na-in love ka lang pero ba't lumabo? Di ba? Naku! Ito pangalawa. Definition brings direction. Ito masakit na naman to. Umibig ka lang. Ibang landas na yung tinahak mo. Iwan lahat, pati pamilya. Masakit, di ba? Na-in love lang eh. Pero yung direction ng buhay niya, nag-iba. Oh, hindi naman puro pangit lagi. Minsan naman, kayo naman, oh. Di ba maganda naman yung kinatahakan ng buhay niya eh. Pero yun yung ginagawa ng definition. Kapag nalaman mo ibig sabihin ng isang word o isang bagay, it brings you direction. Alam mo kung saan pupunta, alam mo kung anong gagawin. Tama ba? Sino dito in love ka pero lost? Di mo alam gagawin. Tama ba to? Tama ba yan? Alamin natin yan. Pangatlo, it brings understanding. Mas nauunawaan mo. So, kailangan nating i-redefine. Ano ba ibig sabihin talaga ng pag-ibig? Kasi marami sa atin, alam lang natin yung word na yun, pero hindi talaga natin siya naiintindihan. Kuya, ay, mahal ko. Pero ang tanong, naiintindihan mo pa pag sinabi mong mahal mo? Kasi madali na lang magsabi ng I love you ngayon. Tama ba? Sa chat, Diyos ko, pag nakita mo yung ngayon, ang dami, may mga emoji pa. Super dami. Yung kiss, yung heart, yung may heart na mata, lahat na lang. Ay, ako na lang yun. Ano na ba ngayon? Di ko na alam. Ibaba ko na. Bakit kailangan nating i-redefine? Kailangan nating alamin yung definition ng true love. Alam niyo kung bakit? Kasi yung meaning ng love ngayon, marami na. Isa-isahin natin. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Eto na. Number 1. Eto na. Kapit ka lang ng onte kapag ikaw to. Yung love ngayon, nauso na yung word na soft launch. Sabi ko na. Di ko alam to. Soft launch. Papost ka ng papost sa Facebook. In love ka. Tapos tatanungin ka ng tropa, kanino, secret. Wag na Facebook. Wag na yun. Notes na lang. Gusto ko siya. Sino? Di ko, wala ka totoo. Ano lang to? Narinig ko lang. Soft launch. Ano ba ibig sabihin nun? When a person will subtly post their significant other on a social media platform without fully revealing the person. Kapit. Next. Kung merong soft, hard. Sige na nga, hard. Dapat naisip yung medium. Anong medium? Hard lunch. Eto na. Magulat ka na lang. Pasoplat-soplat. Mamaya, in a relationship na. Naku. Eto, publicly announced. Kami na. Yan, ganyan. No, yan ay meaning ng love ngayon. Talagang kailangan pinalalandakan sa maraming tao. Hard lunch. Lahat, may post na sa Facebook, may notes, may My Day pa, may Twitter pa, may Instagram pa. Kasi dati sa amin, GM lang eh.
Hindi pa nagsisend lahat kasi ang dami. Diba? Hard lunch. Eto na. Yan, medyo cute pa eh. Cute. Number 3, situationship. Dali mo. Ito na. Is often defined as two people who seem to do couple-like activities without having the label of a couple. O, wag mong tingnan katabi mo, wag. Situationship. O, makinig. Hindi kayo, pero yung ginagawa nyo, parang kayo na. Tapos pag tinanong ka, hindi, kaibigan ko lang. Sait. Di naman masait. Situationship. Yung mga bagay na ginagawa dapat ng couple, ginagawa nyo na. Pag kayo lang dalawa, holding hands, sway-sway pa. Pero pag marami ng tao, parang di kayo nakikibuan. Nako. Kala nyo, sa labas lang nangyayari, no? Alam nyo ba nangyayari din sa church yan? Oh, huwag kayong maingay. Alam kong sa inyo eh. Huwag kayong maingay, huwag nyo pahalata. Bakit kayo nagtatago? Kala ko ba kayo? Di, wala to. Situationship. Kaya pa? Number 4. Talking stage. Eto na. My favorite part. O, makinig. Kaya pala hindi mo mabitawan yung cellphone na yan. Kaya pala lagi mong hawak yung cellphone na yan kasi lagi mo siyang kausap. Tapos, ito masakit dyan. Ito masakit. Pag yung kuya na ng church yung nag-chat, long press yan. O kaya, mamaya na yan. Bakit? Talking stage kami, boss eh. It happens when two people are exclusively getting to know each other. Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Good morning. Kumain na you? Talking stage. Sila na ba? Wala pa. Walang label lang sila. Just talking. Yan. Malalim na usapan. Minsan wala na kayo pinag-uusapan. Ano ba? O taas yung kamay ng ganito. Wala, marunong kayo ah. Talking stage, di ba? Ang dami niyong pinag-uusapan. Kahit yung naglalakad na ali, pinag-uusapan nyo. Di naman niya nakita. Why talking stage? Malalim na eh. Nagsishare na kayo ng mga problems nyo. Eto na. Sis, open lang ako saglit oh. Alam mo ba may pinagdadaanan ako eh. Tapos magugulat ka, ang lalim na. O next na, masyado tayo tumatagal dito. 14 minutes na lang. Next, swipe right. Sa mga nagdi-dating app dyan, God bless. Ano ba ibig sabihin ng right? Gusto? Mag-uusap tayo mamaya. May nag-yes dito, oh. Si Kyla nag-yes. Swipe right daw. Past life. Swipe left, ayaw. Hindi, real talk na. Ito, hindi ko kayo i-condemn, hindi ko kayo ihihiya. Sino dito gumamit ka ng dating app? Taas ang kamay. Dating app. Isa lang, may totoo. Sila, dalawa. Walang amin. Masakit eh. O, tama na yung dating app na yan kasi baka sabihin na lang natin hindi uso sa inyo. Sige, wag na yan. Next. Eto, suwabe. Ghosting. Dinala mo eh. Dito, ganito kataas oh.
Tapos bibitawa mong ganyan. Lalim ng usap nyo eh. Connected kayo eh, ganito oh. Pero nung ayaw mo na, bigla ka na naging mumu. Ghosting? Tinan mo nga yung katabi mo, ghost ba yan? Hawakan mo nga, hawakan mo nga. Buhay pa. Makinig. Last na to. Last na. And ito yung pinakamasakit. Sa lahat ng meaning ng yan, ito na yung pinakamasakit na ginawa ng generation natin ngayon. Yung meaning ng love ngayon ay sex. Maraming kabataan ngayon, they just throw away their virginity. Why? Mahal ko eh. Tama ba? Naririnig nyo ngayon yan. Ba, mahal mo naman ako? Gawin natin to. Mahal kita eh. Mahal mo ako, mahal kita. Gawin natin tong sex. Tapos pag nagawa nyo na, hindi pala tayo para sa isa't isa. Sakit. Sira buhay. Parehong sira, magmamahal ulit. Sira siya, magmamahal ulit. Paulit-ulit. Maraming kabataan ngayon, ganyan na yung winning ng love para sa kanila. They just throw away their virginity. Why? Love. Love daw. Nakakalungkot, tama ba? Ang sakit. Kayo ba, papayag ba kayo na ganyan na lang yung meaning ng love for you? It's just sex. Yun na yun. Yun lang ba talaga yun? Kaya ngayon, napakahalaga na i-redefine. Ano ba talagang ibig sabihin ng love? Gusto nyo malaman? Sabi ko nga dito, the world distort the meaning of love. Social media, even the movies. Tama ba? Pag nakita mo ngayon yung movies, talagang yun pa talaga yung meaning ng love. Like, live-in. They're doing things na ginagawa dapat ng mag-asawa. Nagtatago. Yun ba talaga yung meaning ng love? Di ka proud. Sabihin sa iba na girlfriend ko to, boyfriend ko to. Love ba yun? Pag pinakilala ka, feeling mo kayo, pero pag pinakilala ka sa ibang tao, kaibigan ko po. Sakit. I'm talking to all of you, men and women. Minsan kasi lagi lang yung men yung kawawa. Pero women, be careful. Be careful. Yun nga, wag mo basta-basta ibigay yung heart na yan. Why meron niyang deserve. Deserve niya ng love. Even men. Okay? Love is so beautiful. Sinong masasabi na totoo? Guys, ang sarap umibig. Promise. Promise yan. Ang ganda ng pag-ibig. Ang ganda niya. Love is simple. Hindi siya complicated. Kapag tunay na mahal, walang complicated na status. It's just love. Simple lang. Bakit mo pinapakomplika? Love brings out the best in you. Check mo nga yung sarili mo. Talaga bang nailabas niya kung sino ako? Yung the best in me. Because love brings out the best in you. Love can change you. Sino dito umibig ka? Dati, lagi kang late. Pero nung umibig ka, hindi ka na late. Ayaw na naman niyang umamin. Grabe naman kayo. Ako na lang nga. Love makes you alive. Tama ba? Nagtungtong yung 14, nakita niyo ba yung mga tao sa paligid? Parang aligaga, pabili nga ng bulaklak, chocolate, ano bang mga chocolate yung mga gusto niya? Like, buhay! Tama ba?
Gabing-gabi na nagmamadali. Marami ako nakita kasi gabi na ako nakauwi. Marami ako nakasabay na nakamotor, nagmamadali, naghahanap ng flowers. Why buhay? Yung buhay nila, hindi sila mumo, hindi sila zombie. May nakita ka na bang umibig na, ito, chocolate, ito. Oh, ito, bulaklak, oh. Oh. Ay, nipa na. It makes you alive. Yun yung nagagawa ng pag-ibig. Ang tanong. Yung pag-ibig ba na meron ka ngayon, it makes you alive. Balikan natin. Kasi ngayon, marami ng meaning yung love. Ano ba ang meaning ng love sa word of the Lord? Gusto niyo ba malaman? Alam nyo nga ito eh. Ba't dapat ko nga si-share ito eh? 1 Corinthians 13, verse, hindi nyo alam to? Verse 4 to 8. What is love? Love is? Diyan ka muna. Love is patient. Love is patient. Yung love mo ba marunong maghintay? O gusto mo ngayon na? That's not love. Because love is patient. Yung love na yun, marunong maghintay. Di kuya, close na kami, nagsasabihan na kami ng mga secrets namin sa buhay. Ito na yun, panahon ko na eh. Anong ginagawa mo? Nag-aaral pa ako eh. Pambira yung I love you nga, hindi mo masabi sa mama mo eh. Tapos ako nyo, tatlo-tatlo? Grabe ka naman. Real talk to. Babe, I love you. I love you. Ma, thank you. What? Love is patient. Kailangan marunong maghintay. Alam nyo ba sa SOD may training kami na ganyan? Sino dito hanggang ngayon naghihintay ka pa rin? Hihintay pa rin. Tayo. Hintayin nyo. Yung love na naghihintay na yan. Hintayin nyo, pakinggan nyo kwento yan. Maraming kalokohan yan. Antayin nyo kwento yan. Sa pogi niyan, marami na naging syota yan. Pero nung nakilala niya si Lord, makinig kayo. Si Philip, nung nakilala niya si Lord, hanggang ngayon wala pa rin siyang girlfriend kasi may hinihintay siya. Tagal na, ilang taon na? 30? 15 years na siyang nag-iintay. Love is patient. Hindi siya nagmamadali. Sa dami na naging girlfriend niya, sa tingin niyo ba, anytime nung 15 years, pwede siya mag-girlfriend? Pwede. Pati nga ng pogi, pre. Ay, sabi ko sa'yo. Love is patient. Tanungin mo yung katabi mo, marunong ka bang maghintay? O makinig. Real talk to. Real talk. Alam niyo ba yung generation ngayon? O makinig kayo. Yung generation natin ngayon, hindi na talaga sila marunong ng patient. Pansinin mo yung mga reels niya, pinapanood niyo. Kaya nga ang iikli niyan eh. Subok na pasensya mo sa mga yan. O minsan nga, hindi pa natatapos ang 1 minute, next ka na eh. Hindi ka na marunong maghintay. Tapos sasabihin mo sa akin, sa pag-ibig, marunong ka? No. Sa reels nga eh. Natitest yan eh. Doon pa lang eh. Ito ang nagagawa sa atin ng mundo ngayon. Pinapaikli niya yung pasensya mo. Tama ba? Sa mga men, parang gutom naman kayo sa pag-ibig niyan. Di naman kayo pangit, mga kapatid. Hintay kayo. Alam mo, doon masusubok ang patunay na pagkalalaki. Yung marunong kang mag-no. Marunong kang mag-wait. Hindi ko pwedeng galawin to eh. Mahalaga to. Hindi ko pwedeng ayain ng sex to eh. Why? Love. Love. Ano pa sunod? Love is kind.
Tiyan mo nga, kind ba yan? Kind katabi mo? Kind? Hindi? Naku. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Ito, masakit. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angry. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil. Kapatid, kung meron kang mga bagay na ginagawa ngayon na alam mo hindi tama, that's not love. Because love does not delight in evil. Yung iba hindi nakaka-relate kasi nag-aaral lang kami. Kalma lang kami, guys. Aral lang kami. Mamaya. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Yung pag-ibig, hindi ka bibiguin. Pero bakit nabigo ka? Sinabi mo na pag-ibig na to eh. Pag-ibig na kaya. Marilag lang alam nyo eh. Now that we know the meaning of love, no, balikan natin yung ano ba dapat? Ano bang sinabi sa atin ng Lord about love? Matatapos na ako dito. Okay kaya? Kaya pa? 1 John 4, verse 7 to 12. Dear friends, parang tayo lang, no? Magkakaibigan. Inaresto tayo sa Bible to. Dear friends, we should love each other because love comes from God. Everyone who loves has become God's child, and so everyone who loves knows God. O, tanungin ko muna kayo, sino dito marunong magmahal? Or masakit na, ayaw mo na? Wag, sabi dun, magmahal daw tayo kasi pag di daw tayo marunong magmahal, di daw natin kilala si Lord. Naku. Sabi niyan, anyone who does not love does not know God because God is love. This is how God showed His love to us. He sent His only Son into the world to give us life through Him. True love is God's love for us. Yung pala yun, no? Mamaya, hihimayin pa natin yung true love na yun. Okay? Not our love for God. He sent His Son as the way to take away our sins. That is how much God loves us. Dear friends, so we also must love each other. No one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us. If we love each other, God's love has reached its goal. It is made perfect in us. Tatlong bagay. Number 1, we are commanded to love. Grabe, no? Commanded. Naramdaman mo na bang mautusan ng nanay, ng tatay? Ibig sabihin, kailangan mo siyang gawin. Tama ba? Paano ginawa? Nung hindi mo siya ginawa, anong nangyari sa'yo? Saet? Halo, kung ano to nasabi sa'yo. Sabi dyan, we are commanded to love. God commands us to love. So, tingnan mo nga yung katabi mo, marunong bang magmahal yan? Naku, kailangan mo matutunan magmahal. Bakit? Utos sa atin to. Medyo nakakahinga ba kayo? Kasi at least dito, okay, kailangan ko palang magmahal. No? I wanna minister this to you, no? Kung na-broken-hearted ka na, marami ka na naging experience, okay. Hindi lang to sa other opposite sex, ha? Sa family. We are commanded to love. Mahalin natin yung mga magulang natin. Kuya, hindi mo naman alam eh. Paano ko mamahalin? Lasigero yung tatay ko. Kamahal-mahal ba yun? Sabi nga sa Bible, magmahal nga ni. We should love each other. Yung nanay ko nga, tingkibo ko lang, ang dami ng sinasabi. Anong sabi? We should love each other. O yung kaibigan mo, tagal ka ng inis dyan. Tingnan mo nga. Hindi naman. Diba yung kaibigan mo? Sabi doon, mahalin mo siya kahit na, tigas ng ulo mo! We should love. God commands us to love. Tama ba? Sorry.
That is why, alam nyo kung bakit kailangan, alam nyo kung ano yung meaning ng love? Kasi kinuman tayo ni Lord magmahal. Kinuman niya tayong magmahal ng ibang tao. Kinuman niya tayong magmahal ng iba. So paano na lang kung hindi mo alam yung meaning ng love? Kung ano-ano tuloy binibigay mo. Tapos magugulat ka, nakakasakit ka na. Bakit? Hindi mo alam eh. Hindi mo naman alam yung meaning ng love. In the first place, wala ka namang nakuha na love sa family. Anong ibibigay mo? Hindi mo naramdaman yung pagmamahal ng isang tatay. Anong ibibigay mo sa babae na yan? Hindi mo naramdaman yung pagmamahal ng isang nanay. Anong ibibigay mo? Ang sakit, di ba? Parang lahat tayo, ang binibigay natin, trial and error na love. Papayag ka ba na trial and error lang? Ito effective, but hindi pa effective. Nakasakit ka na. Kaya kailangan alam natin yung meaning. Kasi kung hindi, yung command ni Lord na magmahal, kung ano-ano na lang ibibigay natin. Tama ba? Kung ano-ano na lang gagawin natin. Tama ba? Warning. Ang hindi daw marunong magmahal, isa lang, hindi niyo kilala si Lord. I'm talking to you, to all the kuyas and ates here. If you don't know how to love, we don't know God. That's why we need to love. We need to know what is love. Pangalawa, we are empowered to love. Wow! Sabi mo nga, empowered. 1 John 4:9-10. This is how God showed His love to us. He sent His only Son into the world to give us life through Him. True love is God's love for us. Ang galing ni Lord, no? Alam mo, sobrang na-amaze ako kay Lord nung inaaral ko to. Kasi hindi kanya lang basta kinumad magmahal. Tinutulungan kanyang magmahal. Ini-empowered kanya magmahal. Kumbaga, hindi lang siya basta nag-utos na, magmahal lang kayo. Di. Una na siyang nagmahal para pag binigay mo yung pagmamahal na yun, tama siya. Truth siya. Gusto mo ba nun? We are empowered to love. Tama ba? Sabi ko nga dito, God will not command something that He does not do first. Hindi kanya i-command magmahal kung una sa lahat, hindi niya ginawa yung pagmamahal na yan. Galing, tama ba? Yung iba kasi sa atin, utos na utos. Di mo naman ginagawa yung minsan pinapagawa mo sa iba. Tama ba? Pero si Lord, magmahal ka. Bakit? Mahal kita eh. Ang sarap nun. Tama ba? 1 John 4:19. Sabi doon, we love because God first loved us. So hindi ka empty-handed, tama ba? Hindi ka nagta-trial and error sa pagmamahal. Bakit? May nagmahal nga sa'yo eh. Kailangan lang natin alamin kung saan ang galing yun. Kailangan lang natin alamin yung true love na yun. Tama ba? Gusto mo bang matutunan paano mag-fall in love? Number 1. Ito ay, okay, erase na natin yung, I think enough na yung nasabi ko sa inyo about having a relationship. Let's talk about our love towards the Lord. No, the reason why we do this, no, itong Youth Connect and all, invite, no, pakain, dami pagkain, nagugutom na ako. The reason why we do this because we love God. The reason why we invite people because we love God. And hindi kami papayag na yung love na yun sa amin lang. Gusto din namin ma-experience nyo. So ngayon, paano ba mag-fall in love sa Lord? Pwede nyo rin ito i-apply. Balang araw. Number 1, invest. Gusto mo matutunang ma-in love? Kailangan marunong ka mag-invest. Ng ano? Ng time. Hindi yan automatic na nangyayari na lang na mahal mo na yung isang tao. You need to invest. Hindi nangyayari na one time, mahal ko na si Lord. You need to invest. Kaya nga sasabihin ko na sa'yo, good job ka kasi good investment tong ginawa mo ngayon. Ilang oras ka na nakaupo? 1 hour and 30. Tama ba? You invest your time. Ano pa? Invest your energy. Saan mo ba binubuhos ang energy mo? Saan? Aral? Ano pa?
Laro. Mobile Legends, kaya nga mahal na mahal mo yan eh. Diba? Pag inagaw sa'yo, nagtatantrums ka pa eh. Tama ba? Ano pa? Uy, ibubuyog. Tamis ko ah. Energy, saan mo binubuhos yung energy mo? You need to invest your energy. Kasi kapag wala yung pinag-investan, saan mo ilalagay? You need to invest your energy. O bigyan na kita ng isang tip. Invest your energy sa life group. Unting lakad lang eh. Ayaw mo na agad. Ate, malayo po kasi. Sino dito bumaya ka? Malayo pa. Malayo, Cavite, Buntalban. Saan pa? Pinakamalayo? Tagig, Antipolo. Grabe, biyahe na ito. Ubus energy mo. Tama ba? Pero good investment yun. Tama ba? Ang sarap mapagod kung tama naman yung pinagpapaguran. Tama ba? Yung talents. Ang galing mo kumanta. Galing mo tumugtog. Galing mo magpicture. Invest your talents sa good. Hindi kung saan-saan lang. Alam nyo ba na sa SOD, we give opportunities para magamit yung talents ng mga tao? Magaling ka mag-picture. Sali ka sa docu. Picture mo yung mga mukha namin dito. Galing-galing mo mag-selfie. O di, tatawin ko, paano ko nasabi? Di pa tayo nag-i-start. Ang dami nyo ng selfie sa labas. O, sino dito nakarami ka na? Yung hakot boys ko dyan. Panay selfie dito. Di ba? Kung may talento ka, gamitin natin sa maganda. Magaling kang kumanta. Baka mamaya, pwede ka rin pala dito. Worship team. No? Leading in worship sa Lord. Magaling ka sa mga technical, mga kung ano-anong abubot. Sali ka sa prod. Ang dami naming opportunity. Magaling ka magluto. Sino magaling magluto? Bata ka pala, pero swabe na yung luto mo. Naku, kinakawayan ka ng mga GRS, oh. Hospitable. Talagang pag nagsilbi ka, ramdam na ramdam. Kung pag-welcome sa... may kaklase ka. Ikaw yung laging pinupuntahan ng kaklase sa bahay. Diba? Pag thesis, laging dito kayo. Pansit kantin tayo, pandesal. Ako nang bahala dyan. Hospitable ka? Baka sa GRS, pwede rin. Tama ba? Invest your talents. Huwag mo sayangin yung talento na binigay sa'yo. Invest mo. Tapos magugulat ka, yung mga bagay na binibigay mo ng binibigay, mahal mo na. Magugulat ka, grabe napagod ka, binigay mo yung talento mo, yung oras mo, even nga yung pera mo, namasahe ka pa. Pero ramdam na ramdam mong mahal mo si Lord pagtapos nun. Tama ba? Ayaw nyo ata ng Lord eh. Gusto nyo siya lang eh. Sabi sa Matthew 6 verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Yung mga bagay daw na pinapahalagahan mo, kung nasan yun, nandoon yung puso mo. So anong pinapahalagahan mo ngayon? Huwag ka nang magulat kung bakit nandiyan yung heart mo. Nasa study, ang hilig mong mag-aral. Huwag kang magulat kung bakit parang sobrang conscious ka pag hindi ka nakakuha ng mataas na grade. Bakit? Sobra yung ininvest mo sa pag-aaral. Huwag ka rin magulat kung bakit parang hirap na hirap kang umalis sa addiction. Bakit? Ininvest mo yung buhay mo sa barkada, sa mga kung ano-anong pinagagawa sa buhay. Huwag kang magulat kung bakit hirap na hirap kang bitawan yun. Mahal mo na eh. Mahal mo na. Hindi nyo na naman alam. Number 2, how to fall in love, be intentional. Kailangan meron kang choice. Kailangan intentional ka sa pagpili. Naalala ko nung Feb 14, siyempre nagre-ready yung mga tao about sa partner nila, ng date, ganyan. And wala akong naisip. Sabi ko, pambira, wala akong naisip na gagawin ah. And then, nagpunta ako sa marketplace, naghanap ako ng mga kung ano-anong pwede naming gamitin. Sa bahay kami nag-date, nag-ready ako ng wine, nag-ready ako ng mga charcuterie. Wow. Charcuterie board, nagbili ako ng cheese, nagbili ako ng meat. Intentional. Kailangan ba ramdam na ramdam ko? Hindi, intentional. Kahit hindi ko ramdam, pagod na ako nung araw na yun kasi nagtrabaho ako. Kailangan kong gawin to. Bakit? Kailangan kong maging intentional sa asawa ko. Kailangan niya maramdaman na mahal ko siya. Ganon din sa Lord.
Yung mga bagay ba na ginagawa mo, intentional ka para sa Lord? Yung mga bagay na binibigay mo para sa Lord, may intention ka ba na gawin yun? Or, na-invite lang kasi ako dito, ito na yun, ito ginagawa kasi na namin to. Wala na yung heart mo dun. Kasi sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God above all else. Seek the kingdom. No, yung seek na yun, meron siyang may intention. May intention ka sa pag-seek sa Lord. Ano pa? Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart. Do it with all your heart. Pag-attend sa life group, do it with all your heart. Sino dito, pag sinabing life group, pag-trip mo lang. Pag sinabi lang na, hindi umuulan, okay na. Pero pag umuulan, wala na. No, kailangan we do it with all our heart. Alam niyo ba, life group is amazing. Kasi doon, nakikita mo yung barkada mo. We do life together sa life group. Sorry na. Sorry. Di kami nakakapag-life group. Sorry po. Mga disciple ko dyan. Sorry na. We need to be intentional. Patapos na ako. Number 3, involve. Kailangan involve ka. Kailangan may sense of, ang tawag dito, sabi nga dito, we cannot truly love. Ba't tumatalon ako? Active participation. Ibig sabihin ng involve. Active participation. Kaya nga namin ini-invite kayo sa mga departments, sa life group, pinapa-attend namin kayo. Sa Youth Connect, pinapapunta namin kayo para meron kayong participation. Tama ba? You need to be involved para patuloy kang mag-fall in love. And I wanna end. Tatapos na ako. Sakto in time. We are commanded to love. We are empowered to love. Alam niyo what is amazing sa verse na binasa natin kanina? Yung love na inaaral natin, si Lord pala yung ibig sabihin nun. Sabi dun sa verse 8, God is love. Dahil pa nating inaalam na meaning, ano ba talagang meaning nun, ano ba talagang ibig sabihin nun, isa lang pala ibig sabihin ng love na yun. God. Gusto mo matutunang ng tamang magmahal? Alamin mo pa paano mahalin ng Diyos. Gusto mo tama ibigay sa tao na gusto mo? Kailangan tama yung pag-ibig. Kailangan tama yung pagkakakilala mo sa pag-ibig. And you know, this is true. You cannot give what you don't have. Huwag kang magtaka kung ano-ano lang binibigay mo sa mga tao. Or kung kahit kanino. Huwag kang magtaka. Kasi baka hindi mo lang alam kung ano yung love. Baka wala talaga tayo nakukuha na love. And that's the reality now. Maaaring iba sa inyo dito, yun nga, patawa-tawa ka, pero yung inuwi mong bahay, wala ka naman talagang makuhang love. Nag-aaway palagi yung nanay tatay mo. Broken family pa kayo. Wala kang makuhang love. Tendency niya, nahanapin mo sa iba. Tapos sisirain ka pa. Walang love. Tinry mo sa barkada. Tama ba? Saya nyo. Lagi kayong magkakasama. Lagi kayong nagtatawanan. Picture dito, picture dyan. Kain dito, kain dyan. Pero pag uuwi kayo, ikaw na lang mag-isa. Bakit ang lungkot mo? Bakit empty siya? Kala ko love. Love lang. Love tayo dito. Love dyan. Pero bakit pag ikaw na lang mag-isa empty? Hindi mo maramdaman yung love na yan. Tinry mo sa girlfriend, boyfriend, yung willing ibigay lahat para sa'yo. Pero hindi rin nagtagal. Wala din. Kung saan na natin siya hinanap. Kung saan na. Pero yung love pala na sinasabi dito, isa lang. Si Lord lang. Balikan natin yung kanina. 1 Corinthians 13, verse 4 to 8. Look at this. Ano yung kanina? Love is patient. Love is kind. Kung love is equivalent to Lord, palitan natin ng meaning ng love.
God is patient. Maybe you're here. Actually, kaya ka nandito, you're trying to change. You're trying to love God. Ang tagal mo nang gusto magbago, tagal mo nang gustong kilalanin si Lord, pero parang nahihirapan ka. God is patient. Kuya, di mo alam eh. Actually, matagal ko nang tinanggap si Lord, pero umayaw ako eh. Gusto ko yung walang commitment, ganito lang ako. Actually, ang tigas nga ng ulo ko, kuya eh. God is patient. God is kind. Kung feeling mo wala nang kind sa'yo sa buhay mo, sasabihin ko sa'yo, mayroon pa isa. Si Lord. God is kind to you. He does not envy. He does not boast. He is not proud. He does not dishonor others. He is not self-seeking. He is not easily angered. Kung feeling mo galit sa'yo si Lord kasi ang dami mo nang nagawang mali, He is not. Hindi siya galit. Pwede ka nang umuwi. Tama ba? He keeps no record of wrongs. Grabing pag-ibig naman yan. Tao, pag ikaw nasaktan mo yung tao, anong term mo? Markado ka na sa akin. Si Lord, wala. Lord, nanakit ako, nagsinungaling ako, nag-fall ako sa porn, nanood ako ng porn, nag-lust, kung ano-ano ng kasalanan sinabi mo sa Kanya, sasabihin lang sa'yo ni Lord, ano yun? Wala naman akong record. Wala naman akong nakikita rito. Why? He keeps no record of wrongs. He does not delight in evil, but rejoices with the truth. Alam mo, gusto naman mag-celebrate ni Lord eh. Pag meron kang ginagawa sa Kanya. Actually, yung paghihintay mo sa tamang tao, gusto niyang i-celebrate yun. Minamadali mo lang eh. Because He celebrate. He rejoices. He always protects. If other people does not protect you, the Lord will protect you. If your family does not protect you, He will protect you. If your friends will not protect you, He will protect you. Always trust, always hopes, always perseveres. God never fails. That's how amazing God's love towards you. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Yung pagmamahal na yun, willing mamatay para sa'yo. Kung feeling mo walang halaga yung buhay mo, sasabihin ko na sa'yo, mayroong namatay para dyan. May nagmamahal para dyan. Kung feeling mo, basura ka na, wala, nagamit lang ako. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo. May namatay at may nagpapahalaga dyan sa buhay mo. And we will never get tired doing this. To tell other people how much God's love towards you. We will never get tired. Umayaw ka man sabi ng paulit-ulit, babalik at babalikan ka namin. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. Huwag mo sayangin yung buhay mo. May nagmamahal para sa'yo eh. Kasi na-experience namin yun. Ano bang tingin mo sa amin? Perfecto na ako nung nakilala ko si Lord. No, wasak yung buhay ko.
Lumaki ako na broken family. 3 years old pa lang, iniwan ako ng nanay ko. Gusto ko ma-experience yung pagmamahal yung hinanap ko sa iba. Akala ko magiging masaya ako. Try ko magbarkada. Joker nga ako ng barkada, pero pagtapos nun, wala na. Uuwi ako mag-isa, eto na naman ako. Ganito na pa talaga yung buhay ko. Tatry ko maglaro. Try ko magdota. Ubusin ko yung oras ko doon, pero uuwi ako pagtapos nun, ganun pa rin. Tinry ko maghanap ng partner. Kala ko yun yung sagot sa buhay ko. Pero hindi eh. Up until umaten ako sa church, way back 2011, sa UP Diliman. Parang ganito lang din yun. Partida lang doon, maluwag, malamig. Dito masikip. Pero one thing that amazed me, that time, all the young people, they worship the Lord. Yung ginawa natin kanina, kumakanta tayo. Parang sabi ko, Lord, bakit ganun? Kilala naman kita, pero bakit ganun sila magkumanta? Bakit ganun sila mag-worship? Up until nakilala ko siya that time, Pastora Shalyn was sharing that time. Ayan, alam niyo kung ano yung sinishare niya? Love. A radical love para sa buhay ko. And now, I'm telling you, huwag mo sayangin yung buhay mo. Huwag mo lang kani-kanino ibigay yung buhay. Kasi may nagmamahal dyan. At may nagbigay ng buhay para dyan. That's how God loves you. Love is beautiful. Palitan natin ngayon ng God. God is so beautiful. He's so beautiful. Alam nyo, hanggang ngayon, 2011 ko nakilala si Lord, hanggang ngayon, in love pa ako sa Kanya. God is so simple. Hindi mo kailangan pa Lord, kailangan ko bang gawin to? Lord, kailangan ko bang gawin yan, nak? Mahal kita. Kahit wala ka pang gawin. Simple lang ako. God brings out the best in you. Alam niyo, kung di ko na tinanggap si Lord, kung di ako nagpatuloy dito, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Even pagsasalita sa maraming tao, hindi ko alam kung kaya ko siyang gawin. 3rd year high school, nagre-report ako sa HECASI. Meron akong hawak na papel. Hindi ko masabi kasi hindi ako marunong. Up until na bago yung buhay ko, pambira, kaya ko pala magsalita sa maraming tao. Kaya ko pala itong gamitin. Okay, nagmahal sa akin. Gagawin ko lahat. God brings out the best in you. Marami sa amin dito, itong mga ate and kuya nyo. Ang tatagal lang yan dito. Si Philip, tagal ko na siyang kasama. Alam ko buhay niyan dati. Pero pag tinitingnan ko ngayon, magpapastor na. He brings out the best in us, in you. Yung mga buhay na parang wala namang pupulutin, pero pampira nung nakilala si Lord. Dating addict. Nung nakilala si Lord ngayon, nakatapos ng pag-aaral. Cum laude pa. Addict yun eh. Pero nung nakilala si Lord, God brings out the best. God can change you. If you are being hopeless, feeling mo wala nang pag-asa yung buhay mo, ako na nagsasabi sa'yo, God can change you. God's love can change you. Matthew 22, verse 37 to 39. We should love the Lord, our God, with all our heart, with all our mind, with all our soul.
Alam mo kung bakit kaya mong mahalin si Lord? Kasi una ka na niyang minahal bago mo pa ibalik yun sa Kanya. We can love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Why? Because God loves you so much. Ang galing dyan, meron pa. And the second is like it. Love your neighbors. Kaya kaya rin natin magmahal ng iba. Alam nyo, yung nanay ko na yun, yung 3 years old pa lang, iniwan niya kami. Nakita ko siya ulit. 21 years old na ako. Tinawag niya ako sa telepono. Magkita daw kami sa isang mall. Kinakabahan ako. Alam niyo kung bakit? Di ko siya kilala. Di ko alam yung mukha niya. Eh nung di ko pa kilala si Lord, galit na galit ako sa kanya. Sabi ko nga, pag nakita ko tong nanay ko na to, susuntukin ko to eh. Naghirap kami. Gumulo yung buhay ko. Pero nung nakita ko siya nung time na yun, alam mo ginawa ko sa nanay ko? Niyakap ko siya. Sabi ko, Ma, I love you. Hindi niya ina-expect. Why? She expects na gagalit ako sa kanya eh. Pero nung time na yun, walang ibang lumalabas sa akin kasi grabe yung pagmamali. Napatawad ako, na-receive ko yung love na yun, kaya ang laging lumalabas, love lang ni Lord. Kahit na anong tumbling ko, Ma, I love you. Mahal na mahal kita, Ma. I can forgive. Why? God's love. God's love. And if you're that person, you wanna accept Jesus in your life. Maybe ang tagal mo na nga dito eh. Tagal mo nang kilala si Lord. Pero yung pagmamahal na yun, alam mo lumamig na. Ang bilis mo nang mapagod. Ang bilis mo nang magreklamo. And if you are that person, Lord, I want to experience that love once again. I want to be on fire for you once again. Nalala mo ba yung unang beses na nakilala mo si Lord? Bira lahat gagawin mo para sa Kanya. And God is inviting you right now. Nak, accept my love. Accept me as my Lord. And hindi ka yung tao na, Kuya, nakikilala ko naman si Lord, naririnig-rinig ko naman siya. Pero itong Lord na sinasabi mo sa akin ngayon, gusto ko siyang ma-experience. Gusto ko mabago yung buhay ko, Kuya. And if you are that person, I want you to stand up and I will pray for you. If you want God's love in your life, I invite you to stand up. And let's bow down our heads and close our eyes. I want you to have a personal time with the Lord right now. Personal time with God. Huwag muna pansinin yung katabi mo. It's just you and God. And if you are that person, dahil mong sablay, lagi ka nagkakasala, lagi ka nagkakamali, tinry mo naman magbago, pero pabalik-balik ka pa rin din. God is inviting you right now, Nak. I keep no records of wrong. I love you so much. And if you are that person, you wanna know God, you wanna experience God's love in your life. Lord, gusto kong mabago. Gusto kong ma-experience kung anong na-experience nila. And I want you to pray to God, Lord, I love you. Forgive me, Lord, for all of my sins.
for all the things that I've done in the past. Forgive me, God. And Lord, I receive your love in my life. I receive your love in my life. Make my heart on fire once again. Lord, help my heart to love you again. In the name of Jesus. Be the Lord of my heart. Be the Lord of my mind. Be the Lord of my soul. Be the Lord of my strength. And right now, in response sa pagmamahal ng Diyos sa atin, like, we will worship God. And huwag ka lang kumanta. Kasi kumakanta yung mga tao. Pero kantayin mo to, awit mo sa Panginoon na, Lord, I love you. I love you so much. And let's worship the Lord. And I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, Come on, let's tell it to God. and Tell how much you love God. lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. One more time, just the voices. And I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet
We love you. I love you, Lord. God, thank you for loving me. Thank you for dying on the cross for me. And I know, God, change us. Move in our lives, Lord. Let your love compels us, Lord. Let your love change us, transform us, Lord. In the name of Jesus. Let your love helps us to forgive, to love other people, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we surrender to you our heart. And I pray, Lord, na hindi lang matapos yung pagmamahal mo dito sa oras na to. But araw-araw makilala ka namin, ma-experience namin yung love na yun towards us. We love you, God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. I pray, no, na di ka lang na-hype ngayong oras na to. Kapatid, sasabihin ko na sa'yo. Kanungin mo man yung mga ate and kuya mo na nag-invite sa'yo kung paano nabago yung buhay nila. Isa lang yung sagot. Si Lord lang. If you want that, please join. Keep on joining. Keep on attending. Sa life group, sa church. Totoo si Lord. Totoo yung pagmamahal na yun. At hindi mo yun kailangang hanapin pa sa iba. Kasi makikita mo yun dito. Ama ba? Palakpakan natin si Lord.